Hello mga bata! Ako si Aya at ako ay grade 4. Ako naman po si Hana. Ako po ay grade 5. Makakating mga paa. Siya si Pipay, ang batang mahilig gumala. Labis ang tuwa niya kapag nakalabas siya at nakapunta sa lugar na nais niyang puntahan. Pipay! Saan na naman ang lakad mo? Hindi ko ba talaga napiperme dito sa bahay? Pupunta lang po ako sa birthday ng kaklase ko. May mga pagkakataon na iba-ibang dahilan na ibinibigay niya. At madalas aakyat sa bakod sa likod bahay upang tumakas. Isang araw, umalis ang mga magulang ni Pipay upang umuwi ng probinsya at tumulong sa pag-aani doon. Naiwan si Pipay sa kanyang lola Manay. Maaga pa at kakatapos lang ng almusal. Opo, hindi ba't wala kang pasok ngayon? Saan ka pupunta at nakagayak ka? Gagawa lang po kami ng proyekto ng mga kaklase ko, Lola. Pero, ang totoo ay maglalaro lamang siya kasama ang mga kaibigan. Dali lamang, Apo. Ang bilin sa akin ng nanay mo ay huwag kang palabasin at tapusin mo ang iyong aralin. Ngunit tila walang narinig ang Apo at mabilis na naglaro. Si Pipay nawala ang kanyang magulang dahil wala siyang gagawin kundi maglaro buong araw. Takbo dito, takbo doon, akyat dito, akyat doon. Ang saya ko, walang pasok at wala rin sina nanay at tatay. Makakalakwatso na ako magdamag. Nang sumunod na araw, hindi na kontento si Pipay na sa kalsada na lang maglaro. Gusto ko marating sa bundok na iyon. Tara! Napakasaya ko. Walang magsasaway sa akin dahil nasa labas ako. Walang tigil ng mga makakatikong paa. Hanggang sa sumapit ang daming hapon, nasa labas pa rin si Pipay. Kinabukasan, parating na ang mga magulang ni Pipay. Opo, gumising ka na. At darating na mamayang gabi ang nanay at tatay mo. Gumising si Pipay at magdaling mag-asikaso. Aba, Apo, magandang umaga mo ngayon ah. Galingan mo sa klase. Nabitin yata ako sa pag-akyat ng bundok at pagmamasyal kahapon. Uulit ako. Hindi ako papasok ng paaralan. Bulong ni Pipay sa kanyang sarili. Nagyaya si Pipay sa kanyang mga kaklase, ngunit walang sumama. Huy, tara, ikaw, sumama na lang kayo sa akin. Mas masaya naman maglaro kaysa mag-aral eh. Pagpilit ni Pipay sa kanyang kaklase, ngunit walang sumama. Kahit ang iisa na lang si Pipay, tinuloy niya ang kanyang nais. Naglakad, tumakbo, lumambitin sa puno ng mga bulaklak at ginawa niya lahat ng gusto niyang gawin. Hindi naramdaman ni Pipay ang pagod at gutom. Na ang mga sapatos ni Pipay, ngunit tinuloy niya pa rin ang kanyang paglalaro. Manghang-mangha si Pipay sa kanyang paligid. Palubog na ang araw at napapansin na ni Pipay na iba na ang lugar na pinapuntahan niya. Nasa baryo des na pala siya na 5 kilometro layo ng kanyang baryo. Dahan-dahan na lang napaupo si Pipay at niyakap ang sarili. At biglang dumating ang mga magulang ni Pipay at niyakap siya ng mahigpit. Nay! Tay, sorry po. Mali po yung ginawa ko. Nagsinungaling po ako sa inyo. Sa oras po ng klase,
Tumakas po ako para maglaro at maglakad siya. Tahan na anak, nag-alala kami ng sobra sa'yo. Tara na, umuwi na tayo. At simula sa araw na yon, hindi na lumalabas si Pipay. Pero lumalabas lamang siya pag natapos nila ang aralin. Mga bata, tandaan, ang pagsunod sa mga magulang ay nakakatulong upang umiwas ng aksidente o panganib. Ang pakikinig sa mga nakakatanda ay nakakadulot ng kaligtasan. Ephesians 6 verse 1. Children, obey your parents for the Lord, for this is right.